Good afternoon po sa ating lahat. Brother Sunny po sa The Boys Vlog. Ngayon po ay May 11, 2020. At ngayon po ay alas 2 na ng hapon. So, bago po ako magsimula sa aking pong pagpa-vlog ay disclaimer lamang po. Ako po ay hindi isang doktor. Ako po ay isang pasyente po bilang isang dialysis patient po. At ako po ay 5 taon nang nagda-dialysis at patuloy na lumalaban. Kung ayaw niyo po sa aking po mga babanggitin dito, pwede po kayong lumipat na ibang channel at wag na pong manood sa akin. So, yan po. Maraming salamat. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang tinatawag na 12 bad habits that may damage the kidney or kidney loads. So, yan po, no? 12 po yung ginawa ko na pwede po makasira sa ating pong kidney, no? At kaya yan, talakayin na po natin. 12 po yan. Unang-una po ay yung tinatawag na lack of drinking water. Hindi po umiinom masyado ng tubig. No? Kaya po nadadamage yung kidney. So, ilang baso ba ng tubig ang dapat nating inumin? So, ang pagkakaalam ko po, siguro 8 to 12 glass of water ang dapat nating inumin sa loob ng isang araw. Kasi po ang ating pong katawan ay puno ng tubig. So, pag kinulang po tayo doon, hindi po nagiging maganda yung function ng ating kidney. So, yan, isa po yan sa nakaka-damage, no? Pangalawa ay pagpipigil po ng ihi, ng wiwi, no? Kapag po tayo nakaramdam ng wiwi, dapat immediate punta tayo kagad sa CR at magpipi na tayo. Kaya po yung iba hindi po nakakaihi dahil sobrang busy sa ginagawa. Katulad po ng mga nagmamadyong, mga driver, mga busy sa trabaho, imbis na iihi na nila, pinipigil pa, no? Kaya nangyayari po, nadadamage yung kanilang kidney. So, pangatlo po, ito po isa sa pinakamahalaga, no? Too much salt. Sobrang alat ng kinakain, no? Halimbawa po, sa isda, sa karne, sa gulay, pag kumakain, lagi pong maalat. Ang nangyayari po kasi, nare-retain po yan sa ating kidney. At pag na-retain po yan sa ating kidney, hindi po napaplush. Andyan na po kasi yung hindi tayo nagkainom ng maraming tubig, hindi tayo napipi. So, nagre-retain po yan sa kidney natin. Doon po magsisimulang madamage yan, no? At ang pang-apat po is yung kulang sa tulog, lack of sleep. Kasi po, pag ang tao kulang sa tulog, hindi po nakakapag-function ng maganda yung kidney. Kasi trabaho ng trabaho. Imbis na nakakapahinga, hindi po nakakapahinga. Sige sa trabaho. At ang sumunod po ay yung using pain medicine. No? Nung ako kasi nagbabarko, may mga baon po kaming mga gamot. At ang una-una po dyan ay yung pain medicine. Para saan ba yung pain medicine? Para pag masakit ang katawan, ganyan po, umiinom po kami nun. Hindi namin alam, masama na pala yun pag sobra, no? Kaya pagkakaya din naman natin tiisin, too much water lang, water. Okay na po yun, kaya na po yan ng tubig. Pag medyo masama ang katawan, no, yung tinatawag na water therapy, no? At ang sumunod naman po ay pang-anim, yung excessive use of caffeine. Yung po mga mahihilig magkape, hindi naman po pinagbabawal ang magkape.
yung po mahilig mag soft drinks, no? Yan po yung isa sa nagiging problema, no? Kaya yung iba po ang nangyayari, sobrang caffeine sa katawan. Hindi po nakakapag magandang ang kidney, hindi po nagiging maayos ang pagtatrabaho niya. Ano po ba yung dapat nating inumin, no? Sa soft drinks po, hindi naman po pinagbabawal, pwede po tayong uminom ng mga white, yung clear soft drinks, tulad halimbawa po ng 7-Up, tulad halimbawa po ng Sprite, no? Yan, pwede po yan sa atin. Pero yung iba po kasi, katulad noong araw kasi, pagkakain kami sa barko, lagi nang merong Coke in can, soft drinks in can sa barko. So, yan po yung lagi namin iniinom. No? At ang sumunod po ay yung consuming alcohol. Kapag po tayo ay sobrang pag-iinom, sobrang, kasi po sa barko, yan ang isa, yung isa sa naging dahilan kung bakit nasira yung kidney ko. Pag wala pong ginagawa, especially during Saturday ng hapon, pagdating ng Saturday ng hapon, awasan, 5:00, pakakain lang ng konti, inom na yan hanggang kinabukasan. Kaya, ang nangyayari ngayon, hindi po nakaka-flush ng maganda yung kidney. Katulad na, halimbawa sa barko po, kasi pag medyo umaalon na, imbis na maramdaman yung alon, ang ginagawa ng iba, nagiinom ng maraming alak, nagpapakalasing, para pagdating ng maalon, tutulog na lang. No? Kaya ganun po ang nangyayari. So, ang sumunod po, pang-8 ay smoking. Yan, sobrang smoking. Kasi nung kami po nasa barko, wala pong ibang libangan kundi manigarilyo. Tatrabaho ka. Trabaho, maya-maya, sigarilyo. Pagdating sa kabina, sigarilyo. Iisip tungkol nangyayari sa Pilipinas, sigarilyo. So, yan po yung nangyayari. Natatabon po na sigarilyo yung dapat na ipagpahinga ng katawan. So, ang sumunod po, ang pang-siyam ay too much protein, no? Sobrang protina na kinakain na protina. Ano ba yung mga protinang bawal, no? Katulad po ng protina ng baka, pwede naman pong kumain eh. Nung ako po taon na nagkasakit po ako noon, ang sabi ng doktor, gapospro, no? Isang malaking pospro, pwede po namin yung kainin araw-araw. Huwag po madalas, baka kumain ka ng isang pospro sa umaga, tapos sa hapon, sa tanghali, puro yun ang inaano mo, ay madadamage nga po tayo dyan. So ano po yung pamalit natin? Yun po tinatawag na vegetable protein. Sa po na vegetable, sa mga halamang gulay. No? Yan po, okay yan. Sa isda, may protein din po ang isda. Huwag lamang po sa mga karne ng baboy. Hindi naman po lahat ay bawal no? Certain amount lang po dapat yung tinitake natin. So, ang pansampu po is na not managing your diabetes. Kalimitan po kasi na may sakit sa bato, sa kidney, may mga nagda-dialysis ay galing sa sakit sa diabetes. So, yan po. So, kapag po tayo may diabetes, dapat i-maintain po natin yung gamot. Laging ayos po dapat yung laging iniinom natin yung mga gamot natin para hindi po ma-damage yung kidney. So, pang-11 yung high blood pressure. Ako po kasi nung bago ako umuwi year 2002, pauwi na po ako ng Pilipinas. Nag-high blood po ako sa barko. So, hindi ko naman po pinansin kasi pauwi na excited na yung katawan ko, excited na sa pag-uwi So, imbis na pumunta ng clinic, hindi na ako napunta sa inom na lang maraming tubig.
ganun pala yun, medyo na-damage na. Sana nung umuwi ako, nakahingi ako ng papeles sa barko kay kapitan na o sa doktor sa barko na pwede sana bigyan ako ng papel para makapagpagamot ako sa Pilipinas. Hindi po nangyari yun eh. So yan po nangyari. Sa Pilipinas na po ako inabot ng pagkakasakit. No? Nagkasakit po kasi ako 2003 hanggang 2014, 2015 po. So, nang Mayo ng 2015 na dialysis na po ako. So, sa loob po ng 2003 hanggang 2014, haba po yun, hindi po ako nagkasakit niya. Na-maintain ko po yan. Kaya nga nung ako yung magpagamot kay Dr. Ocampo, sinasabi ko po na ako po 11 o 12 ng taon na hindi nagda-dialysis. Sabi niya, napakaswerte mo. Kung ikaw nandito sa Pilipinas at ikaw kung ikaw nasa Pilipinas at ikaw nagkasakit sa bato, hindi mo na maintain. Napakahirap po. Nung ako po naggagamot, bawal po ang sausawan sa akin, bawal po maalat, bawal po ang soft drinks. Yung pamilya ko po, talagang tulong-tulong po kami. Kung ano yung kinakain ko, ganun na rin sila. Kaya napakalaking bagay po ng pamilya. Pero hindi na po napigil. Sabi nga ni doktor, darating ang panahon, one of these days madadialysis ka kasi sira na yung kidney mo. No? So, ang pang-12 yung tinatawag nating sobrang taba, overweight. No? Pag overweight po kayo, at kayo po hindi na nagme-maintain ng gamot, yan, isa na po yan sa nakikita natin nakaka-damage sa kidney, no? So, ano po yung mga ginawa ko nung ako po nagkasakit sa kidney? Nagpunta po ako sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Diyan po ako nagpagamot sa loob ng 12 years, 13 years. At hanggang yun nga, 2015, 16 hanggang ngayon, na dialysis po ako. So, ano po pa ba ang dapat gawin kung kayo po kasi ay may pera at kayo po ay nagkasakit sa kidney, dalawa lamang po ang option yan para kayo po ay gumaling. Para magtuloy-tuloy yung buhay. Ang unang-una po ay yung ma-dialysis kayo. Huwag po kayo matatakot, lalo na po yung may mga sakit, huwag po kayo matatakot magpa-dialysis dahil yan po yung buhay namin, no? Pangalawa yung transplant. So, sa transplant, kung may pera ka, may milyon ka, pwede ka matransplant. Pero pag wala kang milyon, hindi ka matatransplant. So, nung ako po nandito sa Amerika, nung dumating po kami sa Amerika, in-apply po ako ng Couples for Christ na kasister natin dito sa transplant. Ayos po, 1 taon po ako nag-examine. Dami, laboratory, pabalik-balik sa Tampa. Halos buwan-buwan nandun ako, no? Doon ako nag-examine, doon ako nag-check, doon ako tinitignan doktor. At sa loob ng 1 taon, yung huling-huling parte, hindi po ako nakapasa. So, failed po ako kasi meron daw mga bukol-bukol na maliliit sa kidney ko. Hindi na po pwedeng galawin. Baka yun po maging sanhi ng pagkamatay ko kung sakaling gagalawin pa. So, yun, ang pinalit po namin is yung dialysis. So, yan, dialysis po ako. Hanggang ngayon, 5 years na. Still fighting, still laban-laban. So, yan po, no? At muli ating pumbalikan yung na 12 bad habits that damage our kidney, no? Unang-una, drinking of water, too much water. Dapat iinom tayo 8 to 12 cups of glass of water. Pangalawa po ay holding long time to pee, no? Yung pagpigil po sa pag-ihi, no? Pangatlo po ay yung
more salt, yung sobrang alat na kinakain. No? Bawal po yan. At ang sumunod ay kulang sa tulog. Hindi po nakakapahinga yung ating internal organ dahil laging puyat. No? Number 5 is too much using of pain medicine. Sobrang paggamit po ng pain medicine. Ano ba bang example niyan? Yung Alaxan. No? Kilala sa Pilipinas siya, Alaxan. So, ang sumunod ay excessive use of caffeine. Sobrang caffeine sa katawan. No? Yan. Pagka sobrang caffeine ka, delikado rin po yan sa kidney. No? At sumunod po yung consuming of alcohol, yung sobrang pag-iinom, yan. No? At ang sumunod po yung smoking. Dati po kasi malakas ako mag-smoke eh. Kasi yan po yung aming libangan din sa barko, no? So, ang sumunod po is yung too much protein ang kinakain. Alam niyo naman sa barko, lagi ng karne, walang gulay. Karne sa umaga, karne sa hapon, karne sa gabi. No? Tapos mga naka-frozen lang. So, yan. Yung protein. No? At sumunod, pang-10, not managing your diabetes. No? Diabetic. No? Pagka diabetic ka, dapat maintain mo yung gamot. Katulad din po ng sa high blood. Kailangan nagtitake na po ng maintenance pag high blood. At ang sumunod is being overweight. No? So yan, pag overweight po kayo, mas bawal po yan. Yan ang isa nakaka-damage ng ating kidney. So, yan po ang maisi-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa pakikipanood po dito sa aking vlog kay Brother Sunny. At sana po tulungan niyo po ako na like lang po, like, subscribe, comment, and hit the notification bell. Malaking tulong po sa akin yun kasi yan po yung hinihingi ng YouTube, no? So, dyan po nagtatapos ang lahat para din po kayo makapanood sa susunod kong vlog. Tuloy-tuloy lamang po tayo ulit. Yun nga po, hit the like button, comment, subscribe, and hit the notification bell. Yan. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pakikipanood. Hanggang dito na lamang po. Babu!